unang panahon, ang mundo ay pinaghahatian ng 7 kulay. Sina pula, kahel, dilaw, luntian, bughaw, indigo at nila. Binigyan sila ng bathala ng tungkulin na pagandahin ang sandaigdigan. Ngunit sa halip na pagtutulungan, kompetisyon ang namayani sa kanilang mga puso. Isang araw, hindi nakapagpigil si Luntian at buong pagmamalaki niyang sinabi, Ako ang may pinakamarami na gawa dito. Kaya nalalaban lamang na ako ang mabigyan ni Bathala ng gantimpala. Anong sinasabi mo, Rian? Na ikaw ang maraming nagawa? Hindi hamak na mas marami akong ambag kaysa sa iyo. Tingnan mo na labang ang kalagatan at maging ang kalangitan. At iyong masikita ang aking pinagsirapan o kaya ako ang nalalaban mabigyan ng gantimpala. Dahil dito, sumali na rin ang iba pang mga kulay. Nagsigawan sila, nagpataasan ng ihi, at nagpaligsahan kung sino ang masikat at mas magaling. Ang katahimikan ng mundo ay napalitan ng ingay ng kanilang pagtatalo. Mula sa kalangitan, narinig ni Bathala ang kaguluhan. Nagngit-ngit siya sa galit dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang mga likha. Dahil hindi kayo magkasundo, paparusahan ko kayo ng ayon sa inyong kagustuhan. Dahil palagi kayong nagkukumpetensya, gusto kong malaman ninyo ang kahalagahan ng kooperasyon sa isa't isa. Mula ngayon, gagawin ko kayong isa upang maramdaman ninyo ang kagandahan ng bawat isa. Dahil sa tindi ng galit ni Bathala, siya ay napaiyak sa habag. Ang kanyang mga luha ay naging malakas na ulan na nagpatakbo sa mga kulay upang magtago sa takot. Ngunit nang tumila ang ulan at muli silang lumabas, isang malaking gulat ang bumungat sa kanila. Bakit hindi ako makagalaw ng mag-isa? Nakadikit tayo! Kahit anong pilit nilang humiwalay, hindi na nila kaya. Ang 7 ay naging isa na. Isang magandang arko na pinagsama-sama ang kanilang paningningan. Mula noon, ang habag ng hari ay tinawag na bahaghari. Ito ay lumalabas pagkatapos ng ulan ang pag-iyak ni Bathala. Bilang paalala na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa pag-iisa kundi sa pagkakaisa ng iba't ibang kulay ng buhay.